Okay, before we start, let's pray together. Bago magsimula, tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you for giving us a great opportunity to get salvation through the summer retreat. Ama naming nasa langit, Diyos na sa amin ay nagmahal, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na matanggap ang kaligtasan. And actually, when we were born, we were miserable sinner in order to go to hell. But the Lord saved us through the shedding of His holy blood, so we became your Son of God. We got salvation. Sa katunayan, kami po ay isinilang ng mga makasalanan at nararapat na mapunta sa walang hanggang apoy ng impyerno. Subalit, nakuha namin ang kaligtasan, si Jesucristo ay namatay doon sa krus, dumanak ang dugo para po sa amin. Particularly, you made us your children freely and has given us the right to live in heaven forever. At kami po ay ginawa mo na iyong mga anak nang walang anumang bayad at binigyan mo kami ng buhay na pag-asa na magkasama ka sa walang hanggang langit. So we sincerely thank you so much for your great and great love. Kaya kami po ay tunay na nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. And at this time, continuing, we are going to learn more about gospel and Christian life more detailedly. Magmula po sa oras na ito ay patuloy namin na pag-aaralan ng mas detalyado ang patungkol sa kaligtasan at sa aming buhay Kristiyano. So help us this time to understand well your word and your lessons. Kaya pakiusap, tulungan mo po kami ngayon na maunawaan ng mabuti ang iyong mga aral. We only rely on you and on your word, and we pray in the name of Jesus Christ. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at sa iyong salita, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible. Let's start. Mag-umpisa tayo, tignan natin sa Biblia. Today we are going to learn about the gospel more detailedly and then regarding Christian life. Ngayon po ay pag-aaralan natin ng mas detalyado ang Ebanghelyo at patungkol sa buhay Kristiyano. So, Hebrews chapter 2, verse 3, Sabi sa Hebreo chapter 2 verse 3, we will start the sixth session with this verse. Hebrews chapter 10, verse 20, Hebrews chapter 2, verse 3. uumpisahan po natin ang 6th session sa pamamagitan nitong talata na ito, Hebreo chapter 2 verse 3. Let's read together. Basahin natin. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. How shall we escape if we regret so great a salvation? So in this verse, the Lord said, so great a salvation. So then, why is salvation is so great? Sabi po dito, paano tayo makakatakas kung pababayaan natin ang dakilang kaligtasan? Sabi po sa talata na ito, ang kaligtasan ay dakila. Bakit naman ito naging dakila? Why? Bakit If po? you die and go to hell, you cannot get out there forever. Salvation is so great. Dahil po, kapag ikaw ay namatay ng hindi ligtas, mapupunta ka sa impyerno at hindi ka na makakalabas doon. Dahil dito, kaya napakadakila ng kaligtasan. But the Lord gave us His life to save us. But what if we ignore that salvation? At ibinigay ng Panginoon sa atin ang kanyang buhay para sa kaligtasan mo. Pero paano kung binaliwala mo ang kaligtasan ito? So if we ignore the true salvation, Bible says about those who ignore salvation, Hebrews chapter 10, verse 29. At kapag binaliwalaan nyo ang kaligtasan, ganito ang sinabi ng Biblia sa mga nagbaliwalaan ng kaligtasan, Hebreo chapter 10, verse 29. So, Bible says those who ignore the true gospel, Hebrews chapter 10, verse 29, brothers and sisters, let's read together. Basahin po natin. Gaano pa kayang higit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Yeah, likewise, the Bible says that ignoring salvation is the trampling underfoot the Son of the God, and it would dishonor
the Spirit of grace. Kagaya po nito, sinabi ng Biblia na ang pagbaliwala sa kaligtasan, ito ay pagyurak sa anak ng Diyos at sa pagbaliwala sa biyaya ng Espiritu Santo. So the most foolish people in the world are those who do not receive such great salvation because of worldly things. Kaya ang pinakahangal na tao sa mundong ito ay ang hindi tumatanggap ng napakadakilang biyayang ito dahil sa mga makasanlibutang bagay. But those who are truly salvation must live with conviction in the matter of salvation without shaking. At yung mga tunay na naligtas ay kailangang mabuhay ng may katiyakan sa kanilang kaligtasan nang walang kahit na anong pagdududa. So to do this, we must know completely the meaning of the gospel and learning about the Christian life frequently. At para magawa natin ito, kailangan nating malubos na maunawaan kung ano ba ang Ebanghelyo at patuloy na pag-aralan ng patungkol sa buhay Kristiyano. So today, this moment, I'm going to tell you about the gospel a little more in this time. Kaya nga ngayon po ay ibabahagi ko pa sa inyo ng kaunti yung patungkol sa Ebanghelyo. First of all, let's learn about the shadow of the gospel revealed in the Old Testament. Una, pag-aralan po natin yung mga anino ng Ebanghelyo na ipinakita na sa lumang tipan. So there are many of the contents about the shadow of the gospel in Old Testament. Napakarami pong mga nilalaman patungkol sa anino ng Ebanghelyo sa lumang tipan. So Genesis chapter 4 verse 1 hanggang 8. Kaya dito po sa Genesis chapter 4 mula verse 1 hanggang verse 8, First, I explain to you about the story of Cain and Abel. ang una ko pong gustong ipaliwanag sa inyo ay ang patungkol sa kwento ni Cain at ni Abel. So let's have a look at the Genesis chapter 4 verse 1 hanggang 8. Kaya tignan po natin Genesis 4, 1 to 8. Look at the screen and please. Tignan nyo na lang po sa screen, babasahin ko para sa inyo. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. And verse 5 hanggang 8. Subalit, hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at naggitngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit naggitngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nagnais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, tumandig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. As we read in Genesis chapter 4, it is recorded the events of the first mother in history of mankind. Kagaya po ng binasa natin sa Genesis chapter 4, dito po naitala ang pinakaunang pagpatay ng tao sa kasaysayan. After Adam and Eve sinned, and mother wars occurred in the next generation, Pagkatapos na si Adan at si Eva ay nagkasala, sa sumunod na henerasyon, nangyari po ang pagpatay. like this picture, Cain stoned his brother Abel and killed him. Kagaya po ng nasa larawan, si Cain, pinatay niya ang kapatid niyang si Abel. He's the first mother in the world. Ito ang pinakaunang pagpatay sa kasaysayan. Do you know the reason why the Cain stoned his the brother to kill? Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain sa pamamagitan ng bato yung kanyang kapatid na si Abel? The background of the mother was due to the sacrifice they offered to God. Ang background po ng pagpatay na ito ay dahil sa pag-aalay o paghahandog nila sa Diyos. Before they sacrificed to the Lord God.
As time goes by, they decided to sacrifice to God. Kaya't habang lumilipas po ang panahon, nakapagpasya silang dalawa na maghandog sa Panginoon. At the time, Cain was a farmer and Abel was a shepherd. Nang panahong ito, si Cain po ay isang magsasaka at si Abel naman ay isang So, first son, Cain sacrificed to God with the grain and fruits he farmed. si Abel po ay isang pastol. Si Cain, naghandog siya sa Panginoon mula sa mga bunga ng kanyang farm. And here Abel sacrificed to God with the first lamb of his lamb. At dito naman po si Abel ay naghandog sa Diyos mula sa mga panganay ng kanyang kawan. But like this picture, but among two, God respected only Abel's offering, but not Cain's offering. Subalit kagaya po ng nasa larawan, kinilala ng Diyos ang handog ni Abel, subalit yung kay Cain, hindi. Why? Bakit po? The Bible says, Genesis chapter 4, verse 3 hanggang 4, please. Sinabi po ng Biblia sa Genesis 4 mula verse 3 hanggang 4, sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Because that reason, God respect only Abel's, his younger brother's offering, not Cain's offering. That's why Cain was so angry because of that reason. Kinilala ng Panginoong Diyos yung handog ng kapatid niyang si Abel at hindi yung kay Cain. At dahil dito si Cain ay galit na galit. No way. Hindi pwede Why, ito. God? Bakit? Receive only my younger brother's offering. Why? Bakit He ang angry. handog lang ng kapatid ko ang tinanggap ng Diyos? Bakit? Then God rebuked Cain for why he was angry. At pinagalitan ng Diyos si Cain dahil nagalit siya. So, Genesis chapter 4, verse 6 hanggang 7, if we read, we can know. Let's read together. Basahin natin ito ng sabay. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit naggitngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nagnais nito, subalit kailangang madaig mo ito. God said to the king, calm down, don't be angry, don't get angry. God asked to him to rule over the sin. Your action were not good. God said. Sinabihan ng Diyos si Cain na kumalma ka lang, huwag kang magpadala sa iyong kasalanan. Sa halip, kailangan mong pamahalaan ang kasalanan mo. God don't tell me what to do. Ay, huwag mo sabihin sa akin kung anong gagawin ko. However, Cain did not listen even after hearing the word of God. Subalit bagaman narinig na niya ang salita ng Diyos, hindi po siya nakinig, hindi siya sumunod. Finally, in the end, Cain stoned Abel and killed him. At sa huli, pinatay po ni Cain si Abel. It was the first murder of mankind. Ito po ang pinakaunang pagpatay ng tao sa kasaysayan. Everybody here, we should think about here. Kaya nga, magmula po ngayon ay pag-isipan natin ang bagay na ito. Anyway, why didn't God respect Cain's offering, but only Abel's offering? Why? Bakit po hindi pinahalagahan ng Diyos ang handog ni Cain? Yung kay Abel lang ang pinahalagahan. Bakit kaya? We have to know the reason why. Kailangan po nating malaman ang dahilan. Is it because God is not a vegetarian? Ito ba dahil ang Diyos ay hindi vegetarian? No. Hindi po. Most of them, they said, Cain did not offer sacrifice to God with all his heart sincerity. Marami po sa mga tao sinasabi nila, si Cain kasi hindi naghandog sa Panginoong Diyos ng sincero sa buong puso niya. Because the reason God did not respect his offering. Dahil dito, kaya hindi kinilala ng Diyos yung kanyang handog. But think, Abel made the offering to God spiritually and then sincere, so God respected his offering. Many people, they thought. At sinasabi rin ng iba na dahil sa
pananampalataya kaya tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel. No, it's not a reason. It's not true. But when we look at the Bible, it seems that Cain gave more devotion, Subalit alam niyo po, more than the Abel. kung titignan po natin sa Biblia, mas higit na maraming debosyon yung pag-aalay ni Cain kaysa kay Abel. Why? Alam niyo po kung bakit? Let's think. Isipin po natin. Actually, farming is much more difficult than just separating. Sa totoo lang, yung pagsasaka, higit itong mas mahirap kaysa sa pagpapastol. So Cain would have given God the best of the farm products he had grown. Kaya sigurado ito na si Cain, ibinigay niya sa Diyos ang pinaka-the best na na-harvest niya sa kanyang farm. So Cain, when he offered to the Lord God, Cain offered the sacrifice with all his heart. But when his sacrifice was not respected. Kaya marahil, nung si Cain ay naghandog sa Panginoon, naghandog siya ng kanyang buong puso. Subalit, hindi pinahalagahan ng Diyos ang kanyang handog. Do you agree? Sangayon po ba kayo? Because that reason, Cain got so angry when God did not respect his offering. At dahil po sa dahilang ito, kaya nang hindi pinahalagahan ng Diyos ang handog ni Cain, nagalit siya. But on the contrary, let's think, Abel very simply only offered to God by just kill a lamb. Subalit kung isipin nating mabuti, si Abel napakasimple lang. Naghandog siya sa Diyos sa pamamagitan ng pagpatay ng tupa. So, if we talk with the devotion, we can find that Cain was more devoted than Abel. Kaya kung pag-iisipan po natin yung patungkol sa debosyon, sa totoo lang, mas higit na devoted si Cain kaysa kay Abel. So, what is the problem with Cain? Kaya ano yung tunay na problema kay Cain? Why God didn't respect the Cain's offering? Bakit hindi niya pinahalagahan ang handog ni Cain? The Bible says like this about the problem. Hebrews chapter 11 verse 4. Patungkol sa problemang ito, ganito po ang sabi ng Diyos sa Hebreo 11 verse 4. Please. Let's Sa pa- read together. Basahin po natin. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yeah. What is Cain's problem? That Bible answer is faith, by faith. Faith is problem. Ano po ang problema ni Cain? Pananampalataya. Ganito po ang sagot ng Biblia. This verse says, by faith Abel offered God a more excellent sacrifice than God. By faith. That's why faith is very important. Ayon po sa talatang ito, sa pananampalataya ay naghandog si Abel ng higit na dakilang handog higit kaysa kay Cain sa pamamagitan ng So pananampalataya. this was not a matter of the devotion but of faith. Kaya sa totoo lang, hindi po mahalaga yung debosyon dito. Ang mas mahalaga dito ay ang pananampalataya. Yeah, more than devotion, important is the faith. Faith is very important. Tandaan niyo po na higit na mas mahalaga ang pananampalataya kesa sa debosyon. Cain and Abel. Let's compare what faith Abel has and then Cain did not has it. Kaya tignan po natin, ipaghambing natin kung ano ang pananampalataya na meron kay Abel at kung ano naman yung wala kay Cain. We can say that this event is revealed through Genesis chapter 3. So, makikita natin ito sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. In Genesis chapter 3, there is an event that Adam and Eva ate the tree of the knowledge of good and evil. Dito po sa Genesis chapter 3, nangyari ang kung kailan kinain ni Eva at ni Adan yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. When they commit sin before God, because when they ate the fruit, at your time, God put about them their sins and punished them. At dahil dito, nang kinain nila, nang sumuhay sila at kinain nila ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, pinaruhan po sila ng Diyos. Because there are sin, Adam and Eva. That's why God said to them, get out of the Garden of Eden.
At dahil sa pagkakasala, sa kasalanan ni Adan at ni Eva, pinalaya sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. At the time, before the Lord God drove them out, He made a turning of skin and then clothed him. Subalit, bago po sila palayasin ng Diyos sa halamanan, dinamitan po sila ng kasuotang balat. Genesis chapter 3, verse 21. Genesis 3:21, Let's read together. basahin natin. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Yeah. Before the Lord God made a turning of skin and clothed them, when Adam and Eve sinned, they found themselves naked and covered their shame with fig leaves. Bago po sila damitan ng Diyos ng kasuotang balat, nalaman ni Adan at ni Eva na sila ay hubad nang sila ay nagkasala at dinamitan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga dahon ng igos. When they commit sin, immediately they found out they already become naked. Nang nagkasala po sila, agad napagtanto nila, ay, hubad pala ako. So verse 7, please. Verse 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. That time, Acts chapter 4, verse 12. So that is why in the Old New Testament, that's why Jesus declared in Acts chapter 4, verse 12, that in this verse, God said that no one else can be saved in any other. Ganito po ang nangyari sa lumang tipan. Kaya sa bagong tipan, sa Gawa chapter 4, sinabi ng Diyos, walang kaligtasan sa kanino paman, sabi doon. It means no human can hide his sins forever before God through his own efforts. Ibig sabihin po nito, walang kahit na sinong taong makapagtatago ng kanilang kasalanan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Actually, only through Jesus Christ can made be saved. Sa totoo lang, tanging sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo ang tao ay maliligtas. It was the same with Adam and Eva also. Ganito rin po kay Adan at kay Eva. Inside of God, at the time, Adam and Eva tried to cover their sins by their efforts with the fig tree. So God tried the fig tree. They were and clothed them with animal skin. Dahil sa sisikap ni Adan at ni Eva, natakpan yung kanilang kahihiyan sa pamamagitan ng dahon ng puno ng igos. Nakita ito ng Panginoon at pinalitan niya yung kanilang damit na gawa sa dahon ng damit na gawa sa balat ng hayop. Why? Bakit po? God already knew that the leaves of a fig tree worn by Adam and Eve are not closed forever. Dahil alam po ng Diyos na ang sinusuot na damit ni Adan at ni Eva na gawa sa dahon, hindi nila ito masusuot magpakailanman. Because then reason God clothed them not with the fig leaves but with the skin of the animal. Dahil dito, kaya dinamitan sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng dahon, kundi ng balat ng hayop. It is the symbolize the garment of salvation. Ito po yung sumisimbolo sa damit ng kaligtasan. After that time, Adam and Eva, he was the special event that were never forgotten. At sa pagkakataong ito, ang pangyayaring ito ay isang espesyal na pangyayari at kailanman ay hindi makakalimutan. Look at the screen. Tingnan niyo po yung screen. By the way, God had to kill and then bleed the animal first order to get it skinned. So, para magawa sila ng Diyos na damitan, nagpatay ang Diyos, pumatay siya ng isang hayop, dumanak ang dugo, kinuha yung balat. It means first of all, in order to get the clothes, the skin of clothes, God had to kill the animal and bleed this animal. Kaya para makuha po o madamitan sila ng Diyos ng kasuotang balat, kailangang may hayop na mamatay sa pagdanak ng dugo. It means Adam and Eva must have been shocked
to see the animals dead bleeding for their sins. At marahil, nang nakita ni Adan at ni Eva na ang isang hayop ay dumanak ang dugo para sa kanilang damit, ay talagang ikinagulat nila ito. They could never have forgotten it at the time. At marahil, hindi na nila nakalimutan ang pagkakataong iyon. Question, everyone. So would they have told their children about the incident or not? Kaya may tanong po ako, palagay ninyo, ang pangyayaring ito, sinabi kaya nila ito sa kanilang mga anak o hindi? Adam and Eva, of course they would have told them. And Cain and Abel, they already might have heard it many times. At siguradong marahil, sinabi ni Adan at ni Eva sa mga anak nila ang pangyayaring ito at maraming ulit na narinig ito ni Cain at ni Abel. Cain and Abel, they already have heard about that story through their parents. Sa pamamagitan ng kwento ng kanilang mga magulang, narinig na ito ng paulit-ulit ni Cain at Abel. That time, Abel already have the faith when they heard that story from the parents. At marahil nang marinig ni Abel ang kwentong ito sa kanilang mga magulang, nagkaroon siya ng pananampalataya. Because that reason, Romans chapter 10 verse 17 Bible says, let's read together. Basahin natin ng sabay. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, like this box, faith come by hearing. So, at the time, Abel, he listened from Adam and about the salvation. So, he realized that meaning of salvation, that they have faith. Kaya dahil sa pakikinig, narinig ni Abel yung patungkol sa kung paano sila niligtas ng Diyos, si Adan at si Eva, nagkaroon din siya ng pananampalataya dito. Abel, he realized and said, in order to be saved, in order for me to be saved, the animal must bleed and die instead of my sin, he realized. Kaya't marahil, naunawaan ni Abel, para maligtas ako, kailangan may isang hayop na dumanak ang dugo. Because then is an Abel rely on blood and offers sacrifice with the ransom faith. At sa pamamagitan ng dahilang ito, kaya si Abel ay nagtiwala doon sa dugo sa pamamagitan ng pagbayad sa kasalanan. But on the contrary, Cain sacrificed to God, rely on his efforts, his devotion. Subalit sa kabaliktaran, si Cain nag-alay siya sa Diyos sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling pagsisikap. Ito po yung debosyon. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? Look at the picture. Tignan niyo po ito. So then, what about us? Paano naman tayo? We also believe that Jesus Christ shed his blood on the cross for all our sins as a lamb by faith. Tayo rin po ay sumampalataya sa pagdanak ng lahat ng napakahalagang dugo ni Jesus doon sa krus para sa ating mga kasalanan, yamang siya yung kordero sa pamamagitan po ng pananampalataya. That's why by faith is very important. Kaya ito po yung mahalaga sa pamamagitan ng So pananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, as we read already yesterday, so one more time, let's read together. Efeso 2 verse 8 hanggang 9, basahin ulit natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Likewise, when we heard the true gospel yesterday, we have been saved by faith, right? Katulad po nito, nang marinig natin ang tunay na ebanghelyo kahapon at sumampalataya tayo, ibig sabihin, naligtas na. Likewise, Abel also, he heard the true gospel. That's why he offered and sacrificed the lamb's blood. Dahil dito, katulad nito, si Abel narinig din niya yung kwento ng kanyang mga magulang, kaya nagawa niyang maghandog ng dugo ng kordero. And I explained to you another story, the meaning of the shadow of gospel, that is Exodus story. Meron pa po kong ibabahagi sa inyo na isa pang anino ng ebanghelyo. Ito po yung nakalagay sa Exodo. Look at the screen, Exodus chapter 12, verse 5 hanggang 11.
Exodo 12 mula verse 5 hanggang verse 11. So now let's rethink another incident, Exodus chapter 12, verse 5 hanggang 11. Pag- And please. Verse 5, ang iyong kordero ay walang kapintasan, isang lalaki na isang taong gulang. Iyong kukunin ito sa mga tupa o sa mga kambing. Iyon ay iyong iingatan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. At papatayin ng buong kapulungan ng kapistahan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan, sa mga bahay na kanilang kakainan. Kanilang kakainin sa gabing iyon ang kordero, kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy, kasama ng tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. And then 9 to 11. Huwag ninyo itong kakaining hilaw o pinakuluan man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, pati ang ulo, ang paa at ang mga lamang loob nito. Huwag kayong magtitira ng anumang nito hanggang sa kinaumagahan. Ang matitira hanggang sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Sa ganitong paraan ninyong kakainin ito. May bigkis ang inyong mga baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay. At dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Look at the picture, screen. Like this picture, Exodus is the record of that the Jew who was slave in Egypt escaped Egypt through God's help. Katulad po nitong nasa screen, ang mga Hudyo na naging alipin sa Ehipto ay nakatakas sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. So in particular, God brought 10 plagues in on Egypt before Israel left Egypt. Para makaalis ang mga Israelita doon sa Ehipto, ang Diyos ay nagbigay ng 10 salot. So the last plague is to die the firstborn. Kaya't ang pinakahuling salot po, ito po ay ang pagkamatay ng mga panganay. The last one, the plague is the plague of the 10, death of the first calf and the firstborn of every livestock in Egypt. Yung pang-10 at pinakahuling salot po ay kamatayan ng lahat ng mga panganay, panganay sa kawan at pati yung panganay na anak ng hari ng Ehipto. At that time, for Israelites, God gave Israelites a way to avoid the plague. Subalit ng pagkakataong ito para lang sa mga Israelita, nagbigay ang Diyos ng paraan para maiwasan nila ang sumpa. That is Exodus chapter 12, verse 7. Okay, let's read together. Exodo 12 verse 7, basahin po natin. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa 2 haligi ng pinto sa itaas ng pintuan, sa mga bahay na kanilang kakainan. So, like the picture, the way to avoid the plague is what put blood on the two doorposts, and then on the lintel of the houses. Kaya katulad po ng larawang ito, para maiwasan nila yung salot, ay maglalagay sila ng dugo sa itaas ng pintuan at sa 2 haligi nito. And when Lord killed the firstborn at night, if there is a blood on the door of the house, that time it did not bring plague to that house. Kaya't ng gabi, kung saan dumating yung salot na papatay sa lahat ng mga panganay, yung mga bahay na merong dugo, hindi darating sa kanila ang salot na yun para patayin ang mga panganay na nasa loob ng bahay na iyon. That's why Bible, Genesis chapter 12, verse 13, and now the blood shall be a sign for you on the house where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Kaya sabi po sa Exodo 12 verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na pupuksa sa inyo kapag pinatay ko, pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. And originally, the Israelites also had to die on the day of the plague, but the lamb died instead of that firstborn. Sa totoo lang, ang mga Israelita ay dapat ding mamatay sa
araw na dumating yung salot. Subalit sa halip ng mga Israelita, yung tupa o kordero ang namatay para sa kanila. Because of the blood of lambs. Dahil po sa dugo ng kordero. So the blood on the door of the house was evidence of faith. Faith. Kaya yung dugo na naandun sa kanilang mga pintuan, ito ang ebidensya ng kanilang pananampalataya. There are three houses. Dito po merong 3 bahay. Some people put on the blood on the gate of the house as God said. Yung ilang mga Israelita, kagaya ng sinabi ng Diyos, naglagay din sila ng dugo sa kanilang mga pintuan. The second house of people, and some decorated with flower because the blood is so terrible. Subalit yung pangalawang bahay, naisipan niya na mag-decorate na lang ng bulaklak kasi terrible naman kung The dugo. next neighbor, he decorated the gate with a little more precious jewelry. At yung pangatlong pintuan naman, nilagyan niya ng palamuti yung kanyang pintuan ng mas mahal, yung mga alahas, mga jewelry. Among three houses, which house people will be survive? Dito po sa 3 bahay, alin kaya sa mga tao na nasa loob nito ang makakasurvive? 1, 2, 3. Only one? Yung number 1 lang? Why? Bakit po? Blood. Dahil sa dugo, By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, according to the word of God. ayon sa salita ng Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? Because they put the blood on the door according to God's word. Dahil sa naglagay sila ng dugo sa kanilang mga pintuan ayon sa salita ng Diyos. By faith, they order the bleeding, the blood. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, naglagay talaga sila ng dugo. The other, the firstborn, was died. Subalit yung iba, ang kanilang mga panganay ay namatay. Because there is no the blood. Dahil walang dugo. They didn't believe in God's word. That's why they didn't paint the blood. Hindi nila sinampalatayanan ng salita ng Diyos, kaya hindi sila naglagay ng dugo. Isn't it? Hindi po ba? And then, look at the screen. Tignan niyo po yung screen. This time, all three houses put the blood on the door as God said. Dito po, merong 3 bahay, naglagay sila ng dugo sa kung paano iniutos ito ng Panginoon. By faith, they put the blood. Sa pananampalataya, naglagay sila ng dugo. By faith. 3 of them. Opo, sa pananampalataya, silang 3 naglagay ng dugo. But the problem is, Pero ang problema, the family members, they have faith. That's why they put the blood. But because their faith is also, their faith is very good. That's why they stayed in the house with peace. itong unang pamilya, naglagay sila ng dugo sa pintuan dahil sa pananampalataya at ang pananampalataya nila ay mabuti, kaya nandun sila sa loob ng kanilang tahanan ng may kapayapaan. And second house, Yung pangalawa naman, by faith, they put the blood already here. sa pananampalataya, naglagay din po sila ng dugo sa pintuan. But their faith is little bit normal, not much good. That's why they worried. Subalit ang pananampalataya ng pamilyang ito, medyo mahina pa, kaya nag-aalala sila. Oh my goodness. what Ay, should I do? naku, ano kayang gagawin ko? And last house, Pero yung pinakahuling bahay, not only worry, afraid. hindi lang nag-aalala, natatakot pa. Question. Ang tanong po, Among three houses, which one able to survive? dito po sa 3 tahanan, alin kaya sa kanilang 3 ang nakasurvive? One, Number 1, or lahat? yes, or. Opo, lahat. Why? Bakit naman? How much their faith is good is not important. Important is the
faith, the blood. Alam niyo po kung gaano katibay o kaganda ng pananampalataya nila, hindi naman ito mahalaga. Ang mas mahalaga dito, nanampalataya sila sa dugo. When God see the blood, according to God's promise, God pass over. Ayon sa pangako ng Diyos, kapag nakita niya ang dugo, lalampasan ko kayo. He said, "Thank you, Lord." Maraming And salamat, second, Panginoon. my son did not die, and third, my son also did not die. Sinabi Kasi- ng pangalawa, hindi namatay ang anak ko. Yung pangatlo, ganun din, hindi rin namatay ang anak ko. Likewise, the Bible says in the passage, God said, Jesus is the Passover lamb. Katulad po nito, si Jesus, siya ang kordero ng Paskwa. In Exodus 3, this event is a symbol of God's salvation through Jesus Christ. Ito pong pangyayari sa Exodo, ito po ay sumisimbolo sa kaligtasan na plinano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Even though we have a lot of sin, but only those who believe in heart that Jesus died by bleeding for my sin can go to heaven. Bagaman napakarami nating mga kasalanan, subalit yung mga sumampalataya sa kanilang puso na si Jesus ay namatay para sa lahat nilang mga kasalanan sa pagdanak ng dugo, makakapunta po sila sa langit. Likewise, if you read the Bible more and more, there are so many contents about the shadow of gospel in Old Testament. Katulad po nito, kung babasahin ninyo ng tuloy-tuloy ang Biblia, makakakita kayo ng napakaraming anino ng Ebanghelyo dito sa Lumang Tipan. So through the shadow of gospel in Old Testament, we come to know only through the Jesus Christ, the shedding the blood, we able to God's salvation. Kahit sa pamamagitan ng mga anino ng Ebanghelyo na nasa Lumang Tipan, mauunawaan natin na tanging sa pamamagitan lamang ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Jesucristo natin makukuha ang kaligtasan. By the way, do you know the reason why Jesus had to die on the cross Alam to niyo po save ba us? ang dahilan kung bakit si Jesucristo ay kailangan pang mamatay doon sa krus para iligtas ka? Para iligtas tayo? One more time. Why do you know why Jesus Christ he had to die on the cross to save us? Alam Why? niyo po ba ang dahilan kung bakit si Jesucristo ay kailangan pang mamatay doon sa krus para iligtas tayo? Because of wage of sin, my sin. Ito po ay para bayaran ang kasalanan ko. So Bible says, for the wage of sin is death. Romans, he said. Sinabi po ng Biblia sa mga taga-Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So Bible says, for the wage of sin is death. That's why Jesus Christ has to die on the cross through his blood. At dahil sa sinabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya si Jesucristo ay kailangang mamatay doon sa krus sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Because of that reason. Dahil po sa dahilang ito. Follow me, saying, wage of sin is death. Sundan niyo po ako. Wage of sin is death. Yeah, because then it's look at the screen. Last night, when I listened to Pastor Park Hong-sen's sermon, he explained about salvation through the Jollibee chicken. That's why I explained to you about salvation through the McDonald's. Narinig ko po, in-explain ni Pastor Park yung kaligtasan sa pamamagitan ng Jollibee Chicken. Ako naman, sa McDo. Do you feel McDonald's naman. hungry? Okay, gutom na po ba kayo? Anyway, let me give you an example to help you understand easily and well about gospel. Para matulungan kayo na mas maunawaan ito ng mabuti, kaya nagbibigay po ako ng halimbawa. The one son, he said, Mom, I have a McDonald's hamburger. Please, please. Okay, let's go. Meron pong isang anak, sinasabi niya sa nanay niya, Nay, gusto ko talaga ng McDonald's hamburger. Sabi ng nanay, okay, sige, halika. Then his mom, he ordered a McDonald's hamburger for her son. Kaya si nanay, para sa anak niya, nag-order siya ng hamburger sa McDonald's. Please give me like that. Okay, bigyan mo ako nito, at yun din.
And then, for whom did she order this hamburger? Kung ganun, para kanino niya in-order ang hamburger na ito? And who is going to eat this hamburger? At sino po ang kakain ng hamburger na ito? Son. Yung anak na lalaki. And question. Who have to pay this hamburger for his son, her son? Pero ang tanong, sino po ang magbabayad ng hamburger para dun sa anak na lalaki? Son Yung anak na lalaki, yung bata? or mom? O yung nanay niya? For son, mom has to pay, right? Para doon sa bata, ang nanay niya ang magbabayad. So what are you going to pay with? What is she going to pay? At ano naman With. ang ipangbabayad ng nanay To receive this hamburger? para makuha niya yung order niyang hamburger? Korean money Pera ba ng Korean? or pesos? Korean won or peso? Pesos, isn't it? This is because Korean money has no value in the Philippines. That's why she has to pay the pesos to get the hamburger, right? Ito po ay dahil sa Pilipinas, hindi tatanggaping pangbayad yung pera ng Koreans. Kailangan peso yung ipangbayad. Everyone, listen. Who is son? Son means ako. And who is mom here? Mom is Jesus Christ. Pakinggan niyo po maigi, ano? Sino po dito yung kinakatawan ng anak? Ako, na isang makasalanan. Do you Sino naman understand? yung sinisimbolo noong nanay? Siya po yung Diyos na tagapagligtas. Isn't it? Hindi po ba? And then, for the wage of sin is death, that's why Jesus Christ, He had to pay about regarding the wage of sin. He has paid by His own blood, not pesos, not Korean money. Kaya nga dahil sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, si Yesu Cristo kailangan itong ng sarili ko, hindi ng Korean won, peso. But Jesus Christ, He must to die because the wage of our sin is death. Ito po ang dahilan kung bakit si Yesu Cristo ay kailangang mamatay. Dahil sa kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Can you get my point? So, not through your devotion by faith, Opo, kaya hindi ito we sa can get salvation. hindi ito sa pamamagitan ng debosyon, kundi sa pananampalataya lang natin makukuha ang kaligtasan. Likewise, God didn't respected Cain's offer, but Abel's offer he received. Ito po yung dahilan kung bakit hindi pinahalagahan ng Diyos yung handog ni Cain, subalit pinahalagahan niya ang handog ni Abel. But still now, many people, in order to get the salvation, they effort a lot of things. Subalit magpahanggang ngayon, marami sa mga tao para makuha ang kaligtasan, napakarami nilang dinadagdag na pagsisikap. In order to get salvation, in order to go to heaven, still they keep the God's laws. Para daw mapunta sa langit, kailangan pang sundin ang mga kautusan ng Diyos. And by giving the tithe and offering, they effort to get salvation. At nagsisikap din sila, nagbibigay ng tithes and offering para maligtas. Some people crying, Yung some iba people pray umiiyak. to get salvation. Yung iba nananalangin para maligtas, pero hindi po ito ganito. Only by faith. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. But what faith do we have to believe? What faith do we have to believe? Subalit, anong klaseng pananampalataya dapat meron tayo? What faith do we have to believe? Anong klaseng pananampalataya po? John chapter 1 verse 29, let's read together. Basahin natin. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yeah, behold the Lamb of God who take away the sin of my sin. Like that. Sinabi Sin ni- of me. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ko. And then before Jesus Christ died, He said, "Natupad na." At bago po si Yesu Cristo mamatay, sinabi niya po ito, natupad na. So before Jesus Christ, He died, He's mentioned like this. John chapter 19 verse 30, basahin po natin ang sabay-sabay. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay. Natupad na means
ways of our sins already paid through the blood of Jesus Christ. Ang ibig niyang sabihin sa natupad na, ang kabayaran para sa lahat ng mga kasalanan ko ay nabayaran na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So we believe Jesus Christ mentioned natupan. At dahil dito, sinampalatayanan natin ang binanggit na ito ni Jesus, natupad na. So He finished cleansing all of our sins, my sins, your sins, all our sins, through His blood. Kaya natapos We niya believe. natapos niya ng bayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Kasalanan ko, kasalanan mo, binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. How much? How long? Eternally. Gaano po karami? Gaano katagal? Walang hanggan. That's why we believe God's promise. That is Hebrews chapter 9, verse 12. At dahil dito, sumasampalataya tayo sa pangako ng Diyos sa Hebreo chapter 9 verse 12. Hebrews chapter 9, verse 12. Already we learned these verbs yesterday, but let's read together one more time. Basahin po ulit natin. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yeah, once for all, having obtained eternal redemption. Sabi dito, minsan magpakailanman, subalit ang naging bunga nito walang hanggang katubusan. That's why we got salvation eternally. Dahil dito, nakuha po natin yung kaligtasan na walang hanggan. Look at the screen. Tignan niyo po yung screen. So it means, since we were born, and until now, we commit a lot of sin. Ganito po ang ibig sabihin nito. Mula kapanganakan magpahanggang ngayon, marami tayong nagagawang kasalanan. And we may commit sin until we die. At hanggang It sa is kamatayan, our future sin. marahil gagawa pa tayo ng maraming kasalanan. Ang tawag dito ay future sins. When Jesus Christ died on the cross, He mentioned natupana. Natupana means I forgave your sin forever. At bago mamatay si Yesu Cristo doon sa krus, sinabi niya, natupad na. Ibig niya sabihin, pinatawad ko na magpakailan pa man ang lahat ng kasalanan mo. Natupana is not mean only my person He took away. Kapag sinabing natupad na, hindi po past sin lang ang binayaran, hindi po ganito. Natupana is not mean not only my pastor and future sin. Is not mean. Natupan is not mean only my past sin and present and future sin, but also in next generation, the future people also, Jesus Christ took away all. Nang sinabi ni Jesus na natupad na, hindi lang ibig sabihin nito na binayaran niya ang past, present, and future sin ko, kundi binayaran rin niya ang kasalanan ng lahat ng mga tao mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Do you understand? Nanawaan niyo po ba? So here are our past sin and our future sin. Kaya dito po may nakalagay ang aking past sin at future sin. The Lord took our past sin 2,000 years ago, right? 2,000 taon na nakakalipas, kinuha niya ang aking past sin. Tama po ba? How about our remaining my future sin? E paano naman yung natitira, yung future sin? Look, after I die, next person, the next generation, when he born and then live for the rest of his life in the next generation, and then the Lord take away his old sin. So yung mga tao na mabubuhay pagkatapos ko, kinuha na rin ng Panginoon yung kanilang lahat ng mga kasalanan. And next generation, the people also, the old sin also, Jesus Christ took away all sin. Yung next generation, lahat ng kasalanan nila, kinuha na rin ng Panginoon. And the last person in this world was born and lived for the rest of his life. And during that time, when even his old sin also, Jesus Christ took away. At maging yung pinakahuling tao na mabubuhay, lahat ng kasalanan niya sa buong buhay niya, maging yun, kinuha at inilagay sa Panginoong Jesus. How about your future sin? Ngayon, paano naman yung kasalanan mo sa Still hinaharap? remain already, also Jesus Christ already took away. Naiwan po ba ito o kinuha din at inilagay kay Jesus? Still remain your Naiwan? future sin? Naiwan yung future sin? Yeah, already Jesus Christ took away even your future sin also. Kinuha rin ni Jesus pati yung future sin.
It is eternal redemption. Ito po ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan. Isn't it? That's why, in fact, look at the screen. Kaya tignan niyo po yung screen. From our point of view, it can be divided into past sin and future sin. Sa paningin ko, yung aking mga kasalanan pwedeng hatiin sa dalawa, past sin, future sin. But 2,000 years ago, perspective of Jesus 2,000 years ago, our past sin and our also future sin, Subalit, Jesus Christ took away. sa paningin po ni Jesus, 2,000 taon na ang nakakalipas. Yung future sin mo, yung past sin mo ay future sin sa paningin niya. Yung future sin mo ay future sin sa paningin niya. Lahat ito, So from kinuha the niya. representative of Jesus 2,000 years ago, our past sin are also future sin also, or our future sin are also, it is Jesus Christ, the future sin. Kaya sa paningin po ni Jesus, 2,000 taon na nakakalipas, lahat ng kasalanang nagawa at gagawin mo ay future sin. That's why we are going to heaven because we have received the eternal redemption. Makakapunta na tayo ngayon sa langit dahil tinanggap natin ang walang hanggang katubusan. One more time, everybody, let's read together. Hebrew chapter 9, verse 12. Isang beses pa po, basahin nating lahat. Hebreo chapter 9, verse 12, 3-1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. That's why we believe God's promise. That's why there is no need to worry and doubt it until we die about I might go to hell because of my future sin. Dahil dito, nananalig tayo sa pangako ng Diyos. Kaya nga, wala nang dahilan para magduda o kaya matakot patungkol Because- sa kasalanan sa hinaharap, baka mapunta pa sa impyerno. Because the Bible is true and we believe God's promise. Dahil sa ang Biblia po ay totoo at nananampalataya tayo sa pangako ng Diyos. Yeah, look at the screen one more time. Tignan niyo po yung screen. In order to get the McDonald's hamburger, we pay the pesos, right? Para makuha itong order na hamburger, kailangan magbayad ng Philippine peso. If after we get the hamburger, but if McDonald's manager said to me, "You didn't pay, still not yet pay. Please pay. You must pay." If they say to me, what we have to do? Halimbawa po na bagaman nakapagbayad ka na, ipinagpipilitan noong manager, ay magbayad ka, hindi ka pa nagbabayad. Anong gagawin mo? No, I already paid. Hindi, nagbayad na ako. No, no, no. You should pay. You still not yet paid. Hindi ka pa talaga nagbayad. Magbayad ka. What shall we do? Anong gagawin mo? What is this? Ano po yan? Ano po ito? Here. Ito. I paid. Tignan mo, nagbayad talaga ako. This is the evidence of I paid, right? Ito yung ebidensya na nagbayad talaga ako. Likewise, our sin also. Wage of our sin is death. That's why instead of me, Jesus Christ, He died on the cross 2,000 years ago, forever. Katulad po nito, ang kabayaran para sa lahat ng mga kasalanan ko ay kamatayan. Kaya sa halip na ako ang mamatay, si Yesu Cristo ang namatay doon sa krus para bayaran, magpakailan pa man ang lahat ng kasalanan ko. What is the receipt of salvation? At ano po ang resibo na talagang naligtas ka? Biblia. Isn't it? Ito pong Biblia. Tama po Because ba? already we have received of salvation. Opo, sinabi dito, meron tayong resibo ng kaligtasan. Isn't it? So, Biblia is the receipt of our salvation. Opo. Ito po yung resibo ng ating kaligtasan. Because we already got the receipt, that's why Bible says, Hebrew chapter 10, verse 17 hanggang 19. Everybody, let's read together. Dahil sa nakuha na po natin yung resibo, sinabi sa Hebreo chapter 10, verse 17 hanggang 18, basahin po natin ng sabay. Sinabi rin niya, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Because it is already finished, so there is no longer an offer for sin. Dahil sa natapos ng bayaran ng kasalanan,
hindi na po kailangan ng kung anumang pagsisikap pa para bayaran ito. Because we have already received on the gospel. That's why the Bible said, God said, I will remember no more. Dahil sa pinanampalatayaan natin ang Ebanghelyo na nandito sa Biblia, sinabi ng Diyos, hindi ko na aalalahanin pa. Don't worry about that. That's why. To go to hell. Wag na po kayong mag-alala na baka mapunta pa kayo sa impyerno. Wag na po. But in the Philippines, still many people, they still try to do something to get salvation. Subalit alam niyo po, maging dito sa bansang Pilipinas, marami pa rin mga tao nagsusumikap sila. Gumagawa pa sila para matanggap ang kaligtasan. Although Jesus had finished all Natupana, but many is Filipino, they are doing still many things in order to go to heaven. Bagaman tinapos na ni Jesus, sinabi niya na nga, natupad na, marami pa rin ginagawang paraan ng mga Pilipino para makapunta sa langit. Please forgive my sin. Please Patawarin forgive mo ang my kasalanan sin. I ko. want to go to heaven. Gusto ko mapunta sa langit. Natupana. Natupad na. I paid your wage of sin forever. Binayaran ko na ang bayad para sa kasalanan mo magpakailanman. Natupad na. I cannot hear you. Hindi Please kita forgive me. naririnig. Please Patawarin forgive mo me. ako. Patawad. Still, there are so many people, such kind of people. Alam niyo po, napakaraming tao. Ganito yung kaisipan nila. Actually, their action prove that they still don't believe Natupana. Sa totoo lang, yung ganito nilang aksyon ang nagpapatotoo na talagang hindi sila sumasampalatayang natupad na, natapos na. So that's why there is only one sin in the world, remaining sin in the world. That is, enough to go to hell. That is, they do not believe Natupana. Kaya nga, meron pong isang kasalanan sa mundong ito na magdadala sa tao doon sa impyerno. Hindi sila naniniwala na natupad na. But do you believe? Kayo po ba? Nananampalataya po ba kayo? John chapter 16 verse 9, as we read already yesterday, let's read together. Basahin ulit natin, John 16 verse 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Only remaining one is enough to go to hell. That is, they do not believe in me. Ito po yung natitirang dahilan kung bakit mapupunta pa rin ang tao sa impyerno. Hindi kasi sila sumasampalataya na tinapos na ni Jesus, natupad na. That's why faith is very important. Kaya nga, napakahalaga po ng pananampalataya. So Bible says, Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9 or so. Let's read together one more Kaya time. basahin po ulit natin Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Yeah, for by grace means Jesus Christ shed on the cross. He died on the cross because of my wage of sin. This is for my grace. Sabi dito sa biyaya, si Yesu Kristo, siya ang namatay doon sa krus. Siya ang dumanak ang dugo doon sa krus para sa lahat ng aking mga kasalanan. Ito po biyaya. And then we have been saved through faith. At sabi dito, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya dito. That's why by faith we got salvation. The salvation is the gift of God. Kaya nga sa pamamagitan ng pananampalataya, nakuha natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan, regalo ng Diyos. Yesterday was Pastor Pakun, he already explained about the gift of God of salvation. So I explain to you one more time to remind. Ipapaliwanag ko po ulit sa inyo itong regalo o kaloob ng kaligtasan bagaman pinaliwanag na ito ni Pastor Park kahapon. Para maalala nyo. There is someone who give a gift and there is someone who receive it. Ganito po yan. May isang tao na magbibigay ng regalo at may isa naman na tatanggap. When someone wants to give me his gift for me, and it will be mine if I receive, but it will be not mine if I do not receive it. Kapag merong gustong magbigay sa akin ng regalo, mapapasa akin ito pag kinuha ko, tinanggap ko. Pero kung hindi ko kukunin, hindi ito mapapasa akin. If someone wants to give gift for me, if I believe he's saying, I can receive this one. Kung may gusto magbigay ng regalo sa akin, kapag naniwala ako sa kanya, tatanggapin ko, akin na. Everybody, listen. I prepared some gift for you, only one person. Makinig po kayong lahat.
Meron akong inihandang regalo pero para lang sa isang tao. In order to prepare a gift for one person, I paid first already. I paid. At para makapagbigay ng regalo sa iisang tao, binayaran ko na ito. Ako na ang naghanda. Ako na ang Among you, nagbayad. if you believe my saying, if you believe my word, come here now. One person I give you, and it will be yours. Kaya kung meron man ditong naniniwala sa salita ko, pumunta ka ngayon dito sa harap at ang regalong ito sa'yo na. Oh my goodness, there is no one. Only one person. Sorry? Because he is a senior. Wait. Thank you for you believe my word. Maraming salamat sa paniniwala sa salita ni Pastor. Salamat po. Like this. God prepared gift of salvation Alam niyo po, katulad nito, for us. ang Diyos, siya ang naghanda ng kaloob, regalo ng kaligtasan para sa atin. Sorry, it is not the car key. Hindi po yan susi hindi yan susi ng sasakyan. When we believe God's word, God's promise, we got salvation. We have been saved. When we believe. At nang sumampalataya tayo sa pangako ng Diyos, nakuha natin yung kaligtasan, naligtas po tayo. When you believe, gift of God, the salvation will be yours. Kapag ikaw ay sumampalataya, ang kaloob ng Diyos na kaligtasan, sa'yo na po yun. Do you understand? Naunawaan mo po ba? Did you receive the salvation already? Natanggap mo na ba ang kaligtasan? Yes. So, Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, one more time. Let's read together. Basahin ulit natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. When we believe by faith, you have been saved. It is gift of God. Do you believe? Sumasampalataya po ba kayo? For stretching, if you believe, raise your hands. Para up. makapag-stretching naman If kayo, you believe. pataas ng kamay ng If you got sumasampalataya. salvation. Kung nakuha ninyo ang kaligtasan. Really? Talaga? Can you go to heaven? Makakapunta ka ba sa langit? Thank you. Thank you. Praise the Lord. When we believe God's promise, gift of God, we have been saved, we got salvation, and we became the son of God, and God's side, God will remember no more our ways of sin. Nang sampalatayanan po natin ang kaligtasan, natanggap po natin yung kaligtasan. Naligtas tayo, naging anak ng Diyos, at sa paningin niya, wala nang kasalanan. When we got salvation, God said, I will not remember no more your sin. Nang matanggap po natin ang kaligtasan, sinabi ng Diyos, hindi ko na aalalahanin ang kasalanan mo. You understand? Question, do you remember your sin even now? Pero may tanong ako, ikaw, naaalala mo pa ba ang kasalanan mo? Yes? Those who say yes, you, as soon as possible, you have to go to hospital to check your body. Do you remember your sin? Do you remember? Naaalala niyo po ba yung kasalanan ninyo? Naalala, hindi. If you remember, you cannot remember your sin, you have to go to hospital. Kung hindi mo na naaalala ang kasalanan mo, biglaan mo nakalimutan lahat, ay, pumunta ka sa ospital. Even it means, although we remember our sin, even though we cannot stop the commit sin, even though we don't want to commit sin, but important is God's side, God will remember no more your sin until you die. Alam niyo po, yung kasalanan natin, yung iba naaalala pa talaga natin at makakagawa pa rin tayo ng kasalanan sa inaharap. Pero ang mahalaga dito, sa paningin ng Diyos, para sa Kanya, hindi niya na ito aalalahanin pa. That's why it is an eternal redemption. Kaya nga ang tawag dito, walang hanggang katubusan.
So Isaiah chapter 44 verse 22 also, brothers and everyone, let's read together. Basahin natin. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Not only God remember no more your sin, but also God said, return to me because you are my son. That's why I have redeemed you. God promised. Hindi lang tinubos niya yung kasalanan natin, pinangako din niya dito, manumbalik ka na sa akin. Pinawi ko na lahat ng mga kasalanan mo, naging anak kita, kaya bumalik ka sa akin. Also, when we believe God's grace, when we were saved, that time we position changed, not sinner, but we became the son of God. At nang sampalatayanan po natin ang kaligtasan, ang posisyon natin ay nagbago. Hindi na isang makasalanan, kundi naging anak ng Diyos. Why? Bakit Let's po? read together. 3, Basahin natin 2, ng sabay. 1. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanyang na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Here, like that. Before, when we were born, actually inside of God, we were miserable sinner. But by faith, when we believe, we became the son of God. Noon po nang tayo isilang, mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Subalit, nang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay naging anak ng Diyos. And God promised. John chapter 5, verse 20. John chapter 12, verse 8. Let's read together. At pinangako po ng Diyos, John chapter 12 verse 8, basahin natin, sila'y binibig ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. John chapter 10 verse 8. So we became already the son of God. So there's no one snatching us out of my hands. At dahil sa naging anak ka na ng Diyos, walang kahit na sinong makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. And then John chapter 5 verse 24 or so, let's read together also. John 5:24, basahin din natin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. You understand? Unawaan niyo po ba? Has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Sabi dito, mayroon ng buhay na walang hanggan, hindi na darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Question. May tanong po ako. Why God saved us? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Why? Bakit po? Because Jesus Christ, God loves us so much. Ito po ay dahil sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Why? God loves you so much. Bakit ka iniligtas ng Diyos? Dahil lubos kang iniibig ng Diyos. God loves you so much. Opo, lubos kang iniibig ng Diyos. Because of that reason. Ito po ang dahilan. So let's be watching the video clip one more time with the thinking how much God loves me. Kaya panoorin po natin itong isang video clip habang iniisip natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. For a reminder, let's be watching the video clip. Never feel God. Only the reason Love you, God. that is God loves you so much. Ito lang po yung tanging dahilan. Lubos kang iniibig ng Diyos.
Prova istud. Quale? Nime soc Tibi parvo. beneste. Gusta! Gusta! Non fortius! Afak mit mata. Così. Oh, basta. Nestus lobo! Sabatani.
and dead. Please remember, and why Jesus Christ, He died on the cross and gave us the eternal life? And then why God had a sacrifice on the cross? Because of love toward us. So palagi po natin itong tatandaan at aalalahanin na kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, dumanak lahat ng napakahalaga niyang dugo ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos para sa atin. Is the reason, John chapter 3, verse 16. Everybody, let's read Basahin together. po ulit natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because of that reason. So, John chapter 3, verse 16. So, when we got salvation, we became the Son of God as baby, spiritual baby. We became. Nang makuha natin, matanggap ang kaligtasan, tayo po ay naging spiritual na sanggol. I mean, just like everyone has a birthday, so the day is my spiritual birthday today, when we got salvation. Kaya katulad ng lahat ng tao na mayroong flesh birthday, birthday ng katawan, ng araw na maunawaan ng kaligtasan, ito naman yung araw na ipanganak muli o birthday ng Espiritu. Do you know, when we were born again, when we will receive the eternal life as a gift of God, and when we are saved, that time is the day, the celebration day. Alam niyo po ba na noong pagkakataon, noong araw na ikaw ay naipanganak muli, ng araw na ikaw ay naligtas, ito po yung araw ng spiritual birthday. So when we got salvation inside of God, we are now spiritually born children of God, like a baby. Kaya nang maunawaan po natin ang kaligtasan sa paningin ng Diyos, tayo ay naging mga spiritual na sanggol. Just as baby is born and grew up within a family with the help of his parents, that's why since we were saved, we have to abide in Him. Kung paano ang sanggol ay lumalaki sa piling ng kanyang pamilya, sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanyang mga magulang, ganun din po tayo. Pagkatapos nating maligtas, kailangan nating manatili sa Panginoon. That's why don't say to God, God, thank you, save me, and see you in heaven. I will enjoy the worldly things. Don't say like that. Huwag niyo pong sasabihin, O Diyos, salamat sa pagliligtas sa akin, magkita na lang tayo sa langit. Huwag niyo pong gagawin ito. Why? Like this picture, screen. Bakit po? Kagaya po ng nasa screen, Salvation is not the last goal of your life. ang kaligtasan, hindi ito ang pinakahuling goal ng buhay. Actually, ng buhay. salvation, since we were saved, so salvation is the starting line of my Christian life. Sa katunayan, pagkatapos maligtas, ang kaligtasan, ito po yung starting line ng aking buhay Kristiyano. Since we became the Son of God, as a Son of God, we have to try to our best to live as children of God. Kaya magmula ng naging anak ng Diyos, kailangan pagsikapan, gawin ang lahat ng makakaya na mabuhay bilang anak ng Diyos. That's why John chapter 15 verse 3 hanggang 4, God said, Kaya nga sa John chapter 15 mula verse 3 hanggang 4, ganito po ang sabi ng Diyos. 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. So you are already clean means because you got salvation. That's why immediately God said, abide in me and I and you. Kaya sinabi po dito, kayo'y malilinis na. Ibig sabihin po nito, nang ikaw ay maligtas. At agad sinabi ng Diyos, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. It means
Because you got salvation, that's why you became the son of God. That's why you have to start abide in God, in the church. Ang ibig sabihin po nito, dahil sa ikaw ay naligtas, dahil naging anak ka ng Diyos, kailangan magawa mong manatili sa church. Everyone. That's why since you were saved, you start abide in the church. Kaya nga In order pagkatapos, to abide in Him. kaya nga pagkatapos po nating maligtas, upang magawa nating makapanatili sa Panginoon, kailangan nating manatili sa church. Please don't enjoy the commit sin as sinner before. Pakiusap, wag po tayong mag-enjoy sa paggawa ng kasalanan kung paanong na-enjoy natin ito dati noong tayo mga makasalanan pa. You were a sinner before, but now you became the son of God, enough to go to heaven. That's why from now on, we have to start our Christian life. Ikaw noon ay isang makasalanan, subalit naging anak ka na ng Diyos, makapunta ka na sa langit. Kaya magmula ngayon, kailangan nating umpisahan ang pamumuhay bilang Kristiyano. Where? Saan po? In the church. Sa church. That's why, what is the church? We have to Kaya- think. Kailangan natin pag-isipan, ano ba ang church? Some people, they have misunderstand that the church is just building. But church is not a building inside of God. Yung ibang mga tao, nalilito po sila. Akala nila, ang church ay isang building. Pero hindi po. Ang church, ito po ay katawan ni Kristo. Don't misunderstand. Church is not a building. Inside of God, church is a group of true born-again Christian. Huwag po kayong malilito. Ang church ay hindi po building, hindi gusali, kundi ito po ay grupo ng mga tunay na born-again Christians. And then Bible says church is not a building, but church is the body of At Christ. sinabi po ng Biblia na ang church ay hindi isang building, kundi ito po ay katawan ni Hesus Kristo. That's why we are body of Christ. Kaya tayo We are po- church inside of God. We are, not building. Tayo ang katawan ni Hesus Kristo, hindi po itong building. Do you understand? Naunawaan niyo po ba? So, we have to learn the Bible more and more Kaya nga in the dapat church. patuloy nating mapag-aralan ang Biblia sa church. 1 Corinthians chapter 1 verse 2, brothers, everyone, let's read together. Basahin natin, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng bawat lugar ay tumatawag sa Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Yeah. So here, the church of God, which is at Corinthian. So church of God means those who are satisfied in Christ. So it's not a building, the brother and sister. Kaya nga sinabi po dito, Iglesia ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng Iglesia ng Diyos, ito yung mga tao na ginawang banal sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So in the Philippines, there are so many churches, true born-again churches, not here. So after you go back home, you have to start abide in the church. Dito po sa Pilipinas, napakaraming mga church building. At pag uwi ninyo, kailangan ninyo manatili sa church. And then, we think about the purpose of the church. Pag-isipan din natin, ano ba yung layunin o yung purpose ng church? The purpose of the church can be summarized in 2 points. Pero po itong dalawang mahalagang punto. One is for my Christian life with God. Una, ito ay para sa aking mabuting buhay Kristiyano sa And harapan ng second Diyos. purpose of church is, the other is to save a lost soul from hell to heaven. At Through the pangalawa, church. sa pamamagitan ng church, makakapagligtas tayo ng mga nawawalang kaluluwa upang madala sila sa langit. So through the church, when we abide in Him, we able to abide in Him through the church. And then through the church, in church, we able to learn more and more the Word of God and God's lessons. And we able to grow up Christian life in the church. Sa pamamagitan ng church, magagawa po natin na makapanatili sa Kanya. Sa pamamagitan ng church, magagawa nating pag-aralan yung patungkol sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito, lalago tayo ng paunti-unti. So through the church, when we abide in Him, and then we able to grow up our good Christian life,
At sa pamamagitan po ng church, kapag nanatili tayo dito, lalago tayo sa ating buhay Kristiyano. And like a second, the purpose of the church, through the church, we able to evangelize those who not yet be saved in our area. At sa pamamagitan po ng church, ito yung pangalawang dahilan. Magagawa nating i-evangelize, iligtas yung mga nawawalang kaluluwa na nasa paligid natin. Everybody, it's very important evangelize. It's very important evangelize. Alam niyo po, napakahalaga nito na magawa nating mag-evangelize. Because still, below your family, still not yet be saved. They are not yet be saved. Dahil hindi po ba, yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa sila lahat ligtas. So, regarding evangelism, I will introduce one of a person. His name is Sir Nicholas Wilton. So, patungkol po sa evangelism, may papakilala ko sa inyo na isang tao. Ang pangalan niya ay Sir Nicholas Winton. Actually, Nicholas Wilton, he was born in 1909, and he was the British financier, and he was a soldier, and he was the, like the, do you know Panzer? But he, during the World War II, he had paid all his own money in order to save 669 Jewish children from death. Ito pong si Nicholas Winton, siya po ay pinanganak noong 1909. Isa siyang British, penser po siya. Isa rin siyang sundalo. Pinanser din siya ng mga sundalo. Siya rin po ay noong Second World War, sa pamamagitan ng sarili niyang pera, binayaran po niya yung 669 na mga Hudyo para hindi sila mamatay. Although he is not Jewish, even though he is the British, but he the more money to save the children. That's why through his evangelism, 9 they were saved. Alam niyo po, bagaman hindi siya isang Hudyo, doon sa mga Hudyo, gamit yung pera, tinuloy na makas yung mga Hudyo. Okay, I'll introduce the video clip. Meron po yung isang video clip, ipapakilala ko siya sa pamamagitan po nito. Let's watch. Panoorin natin. There are some stories which we're not only an audience to, but may become their participants. Nicky's story came out by accident after this scrapbook surfaced after gathering dust from dates. Once it did, though, it set up a whole chain of incredible events. That's me before I left for England. 1988, I had no idea who had rescued me from all but certain death. It was this old man who had saved my life and that of hundreds of others in the Second World War. Yet for 50 years, we knew nothing about him. 4 children. This is his scrapbook. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, fascinating things in it, all the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamond, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton.
Thank you. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Everybody has to learn to live with everybody else, regardless of creed or religion. I never thought what I did 70 years ago was going to have such a big impact as apparently it has. And if it has now got a story which helps people to live for the future, well, that will be an added bonus. Those got true salvation, they have mind like these puffs. Alam niyo po, yung mga tunay na nakatanggap ng kaligtasan, meron silang puso na kagaya ng taong ito. Let's we lead together. Psalm chapter 160 verse 12, let's we lead together. Basahin po natin. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? What shall I render to the Lord for His all benefit toward me? Opo, ano ang isusukli natin sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya para sa atin? God said, as like Him, we have to spread the gift of God gospel to lost soul, beloved my family, who not yet be saved. Katulad po ng ginawa niya, tayo din, kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa, sa mga mahal natin sa buhay. Because we receive the gift of God's salvation perfectly. That's why we have to distribute, we have to preach the gospel, we have to deliver the gift of the gospel to lost soul, beloved my family, who not yet be saved. Because the time is limited. Jesus Christ's second coming is very near. That's why we do not have time, enough time. Dahil sa naligtas po tayo, kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay. Kailangan po nating mangaral dahil wala na tayong sapat na pagkakataon. Malapit ang dumating ang Panginoong Jesucristo. Don't receive the gift of God's salvation. Only you. Still. Wag pong mangyari na ikaw lang ang makatanggap ng regalo ng Diyos na kaligtasan. Sir Nicholas, like him, we have to lose soul. We have to belong my family who not yet be saved. Kaya't kagaya po nitong ni Sir Nicholas Winton, tayo din. May mga nawawalang kaluluwa pa rin na nasa paligid natin, mga mahal natin sa buhay na hanggang ngayon, hindi pa rin sila ligtas. The Lord coming is so close. That's why we do not have time much. So like him, we have to spread, we deliver it, we
the gospel gift of God boldly. Yung pagdating po ng Panginoon ay napakalapit na. Wala na tayong sapat na pagkakataon. Kaya katulad po niya, matapang dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo. Last verse, brothers, sisters, and let's read together Daniel chapter 12, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin, magapakailan paman. Those who turn many to righteousness means if we deliver the gospel gift of God, the gospel to lost soul, like the star forever and ever. Likewise, like Sir Nicholas Wilton. If we able to save many lost souls from hell through the evangelize, God will give us great glory and reward more and more. Sabi po dito, ang nagpabalik ng marami sa katwiran, kapag nagawa po natin mag-evangelize ng maraming nawawalang kaluluwa, katulad ng ginawa ni Sir Nicholas Winton, ganito rin po, bibigyan tayo ng gantimpala ng Panginoon, magpakailan paman. So next year, 2025, let's we make the 2025 the summer retreat attendees make a double next year. Kaya next year po, 2025, doblehin natin yung number ng attendees ng summer retreat. Can you do that like him? Kaya niyo po ba, katulad ng ginawa niya? Yes. Can you do that? Kaya mo po ba? Yeah. It's very near Jesus Christ's second coming. That's why we share the gift of God's salvation to lost soul, your family. So let's we make the attendees summer retreat 2025 double. Napakalapit na po ng pagdating ng Panginoon. Ibahagi natin ang Ebanghelyo. Magsikap po tayo. Gawin natin ng doble yung bilang ng Okay? 2025 summer retreat. Okay lang po ba? Ano po ba? Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful Heavenly Father, God, we thank you so much. Banal at mahabagin naming amang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. You saved us for you love us so much through the Jesus Christ shedding the blood. Iniligtas mo po kami dahil sa iyong napakadakilang pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus. Actually, we were a miserable sinner who would be destroyed forever in hell when we did not deserve salvation. Sa katunayan, kami po ay mga miserabling makasalanan na papunta na doon sa impyerno at hindi karapat-dapat at tumanggap ng kaligtasan. However, the Lord had a compassion on us and died on the cross for us, and through the blood of Jesus Christ, we forgave. We were forgave, and we saved us. We were saved through the Jesus Christ blood. Gayunpaman, nahabag ka po sa amin ng mga miserableng makasalanan. Sinugo mo ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo doon sa krus. Kami po ay naligtas magpakailan paman. So thank you so much for the great and wonderful grace of the Lord. Kaya't maraming salamat po sa napakadakila at kamanghamanghang biyaya ng Panginoon. And Lord, you have commanded us to abide in you in the church. Panginoon, ipinagutos mo rin sa amin na manatili sa iyo sa church. So we will do our best abide in Him in through the church, and through the church we will do my best to evangelize to lost soul. Kaya't gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Magsisikap po kami na makapanatili sa iyo at gayon din ay mangaral ng Ebanghelyo upang iligtas sa maraming nawawalang kaluluwa. To glory of God, please have all brothers sisters and protect all brothers sisters from the in trouble and from the difficulties. Pakiusap, ikaw po yung gumabay at mag-ingat sa lahat ng mga brothers and sisters sa mga kahirapan at mga pagsubok. And once more, they give us great opportunity to get true salvation through the 2024 summer retreat. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng Summer Retreat 2024. And we rely on you continuously until your second coming, and we pray in the name of the Jesus Christ who save us and love us. Kami po ay patuloy na aasa sa iyo hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Jesucristo at
Kami po ay lubos na aasa at magtitiwala sa Panginoong Yesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Amen.